Kailangan nating balikan ang Genesis chapter 1 verse 15. Kung saan sinabi ng dakilang Aba Yahawa sa kanyang sumpa, dahil sa pagsuway ni Adan at Eva, na mayroong serpent seed na didigma sa pure seeds ng woman seed. Sila ang tinawag ng Messiah na brood of vipers. Serpent, snakes, ahas. Ang lahi nitong mga Pariseo ang sumakop at nagpahirap, hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa mga Hebreo, buong mundo. Mula noon hanggang sa ngayon, hawak pa rin itong mga Serpent Society ang mga orihinal na manuscript ng Biblia. Dapat niyong malaman na ang United Bible Society ng mga European ay may agreement sa Batikan. In short, kontrolado o impluwensyado ng Batikan ang nilalaman ng ginagawa nilang Biblia. Kaya nga ay hindi nakakapagtaka na maraming tao ang nalason ng mga sektang kaalyado nitong mga United Serpent Society. Isinalin nila sa Tagalog ang kanilang Biblia at sinasabing inspired daw ito ng Holy Spirit. Paano magiging inspired ang isang version na nagmumula sa mga pumapatay sa lahi ng Israel ni Jacob at sa mga Hebreo? Kung ang puno ay hindi inspired, ang mga sanga at bunga ay kailan may hindi magiging inspired, period. Ngayon ay may isa pang version na yanurakan itong United Serpent. Malaki ang impact nito sa geopolitics na hindi nyo lubos maisip. Sinira ng United Serpent Society ang propesya ni Prophet Isaiah. Pansinin niyo ang Isaiah 49 verse 12 sa King James Version at ganito ang sinasabi. Behold, this shall come from far, and, lo, this from the north and from the west, and this from the land of Sinim. Ano ang ginawa ng United Serpent sa salitang Sinim? Pinalitan nila ng Aswan at Persian sa ibang version. Bakit? Kasi, ang salitang Sinim ay ang bansang China. Sinim means the Chinese. Iyan ang pilit itinatago ng United Serpent Society. Kaya ay binura nila ang Sinim sa salita ni Propeta Isaiah at pinalitan ng Aswan at Persian. Idinadahilan nila na hindi pa raw establish ang China sa panahong isinulat ni Propeta Isaiah ang prophecy. Tila ba nakakalimutan nila na si Isaiah ay propeta na may kakayahang makita ang hinaharap? Kung si King Cyrus nga ay nagawang pangalanan ni Propeta Isaiah, bago pa ito isilang, bansa pakya ang hindi makita ni Propeta Isaiah para pangalanan. Mababasa nyo sa Isaiah chapter 44 verse 28 at Isaiah 45 verse 1. Ang salita ni Propeta Isaiah tungkol kay King Cyrus. Tandaan nyo rin na si Propeta Isaiah rin ang nagturo sa atin, upang masumpungan ng tama ang tungkol sa rivers of Genesis. Inilulubog na sana ito sa bottom of the ocean ng isang culture, na sinisimulan na sanang itatag ng isang dayuhan dito sa atin. Ngayon alam na po ng China kung sino sila, at pilit silang binubura sa Biblia nitong United Serpent. Ngunit may mga versions naman ng Biblia na hindi pumayag sa gawain ng United Serpent. Direktahan nilang inilayay ang China sa kanilang pagsasalin. We appreciate these versions for uplifting the truth. Ang International Standard Version inilagay talaga nila ang salitang China. Ganoon din ang Amplified Bible Classic Edition, isinulat nila China. Tatalakayin natin ng hiwalay ang prophecy ni Prophet Isaiah sa hiwalay na video. Mahaba kasi iyan at nakakabit dyan ang hula tungkol sa mga Ophirians o Pilipino, Israel ni Jacob at sa isa pang bansa sa bandang northwest. Ang binanggit lamang natin dito bilang patunay na may ginagawang pagmanipula at pagyurak itong United Serpent Society. Abangan nyo ang mga susunod naming upload upang maging gabay sa inyong buhay. Be blessed, Shalom!